Sam with 2Ms. And Nico. And welcome to The Ripple! Ripple! Yay! We are in the presence of royalty today. Yes. Tama. Oo, because we have today pop rock royalty, Yang Constantino! Hello, everyone! Hi, Nika and Sam. Hello. Thank you sa pagpayag na mag-guest ako dito. I'm Thank so you sa happy to be here. pagpapaunlak. Yes, Ay, okay. Malakas kayo sa akin. Paunlak. Yes, we're so happy to have you here. How have you been? Kamusta naman? How's life? Okay naman. Very busy promoting my new single, Lumulutang Nahuhulog. Yes. Ang dami pa namin hinahanap na avenue to spread the song around. And kaya super grateful ako today dahil isa ito sa mga promo rounds namin. Kaya super grateful to Mix. Thank you! Palakpakan sa team. Salamat po. And we are grateful to you for stopping by, of course, The Ripple. And excited na kami to talk about this new single, but also yung era na to for you kasi ang daming new things for you then. But before that, we're gonna play a little game first. Okay. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ready Let's na go. siya. Ready na siya. Ikaw ba, ready ka ba? Born ready. Kala mo maglalaro eh. No? Bakit hindi? Ready ako mag-cheer. It's the game of life. Yes. Okay, so we're gonna play a little game. It's a little bit of a, hindi naman challenge, just a look back at your career, in your music before. It's called Awit Para Sa Mga. So we're gonna give you prompts, and then you have to give us a song of yours na feeling mo it relates to this prompt. Okay. Okay, ready. Okay, so the first one is, Awit Para Sa Mga, happy and content with life. Happy and content with life. Ano talaga? Siguro salamat. Kasi when you're content and happy, di ba? Talagang laman ng heart mo, gratefulness lang. I think, perfect song din siya for this season din ng life ko kasi I'm very, very happy and content. Kaya salamat. What a nice time in life, no? Yeah. What a great season to be happy and content. Okay, the next. Awit para sa mga nahulog sa friend pero hindi umaamin kasi ayaw masira ang friendship. Wow. Specific, ha? Parang may pinanggalingan yun. Hoy, hindi ako nagsulat doon. Yung nagsulat nito may istorya siya. Okay ka lang. Okay ka lang ba? Text mo ako mamaya, ha? Yung song ko na siguro. Alam mo yung stanza nun? Dyan, gusto ko sanang sabihin sa iyo, pero paano pag malapit na inauutal ako, nahihiya, tumitiklop, nawawala bigla ang sasabihin ko, ang nakikita ko lang ay ang mukha mo. Ayun. Ibaba ko daw yung mic ko. Oo. Yun. Kasi bingi ako eh. Gusto kong marinig. Charot. Sige. Same tayo. But I think the title itself, yun na yun eh, siguro. You know, I think it applies to that situation. Okay, next. Awit para sa mga bumibirit sa karaoke. Wow. Ako narinig ko to minsan. Halimbawa, nakasakay ako sa car. Minsan nasa-surprise ako. Ako sa mga tao, bigla lang, ay, may kanta ako. Ako ba yun? Wait lang, may nagkakaraoke. At sarililig ko na kinakanta nila yung hawak kamay. Yeah. Hawak kamay. Very good ka dyan. I love it. I feel like lahat tayo, at least once. Alam mo ba, nung nag-voice lessons ako, parang nagkaroon ako nung one summer lang in my childhood na nag-voice lessons ako. Tapos yan specifically yung pinagawang piyesa ko that whole summer. Heavy on the childhood, ha? Hindi. Naramdaman ko yung mga balakang ko. Kabataan natin. Hindi, matanda na ako nung nirelease ko yun eh. But thank you. Talaga ba? So for sure nung bata ka, mas mataas pa yung boses mo, kaya kaya mo mag-get bumibirit pa ako ng alone, hawak kamay. Yun naman talaga. I was gonna say that, at least once in our life tayo, tinry natin. Oo. Bumirit ng hawak kamay. Yung last part talaga yun eh. May shining, shimmering, splendid na pabirit. Yes. And kala mo kaya mo eh. Sa shower. Hindi. Kaya ko naman. Kaya mo naman. Tama. Ngayon, hindi ko alam. Try mo mamaya. Ha? Hindi, okay lang. Okay. Next, awit para sa mga pasuko na sa pag-ibig. Pasuko na sa pag-ibig. Ay, yung song na sinulat ko for breakup playlist na kinanta ni Miss Sarah Geronimo. Paano bang magmahal? Sobrang ganda. Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Sobrang ganda. Huy! Ano ba yan? Oo nga. Ayoko
na. Period. Yun na yun. It speaks for itself, Yeah. I think. Okay, next. Awit para sa mga in the process of healing. Ako, ito, talagang sinulat ko siya nung time na meron akong pinagdadaanan na mabigat. And this song really helped me para ma-overcome yun. That, at times kasi bilang songwriters, minsan feeling ng iba, siguro nung sinulat mo to, sobra kang hopeful. Like, hawak kamay. Hindi, nung sinulat ko rin yung hawak kamay, very down ako. It's the same with this song, yung Lapit. Lapit sa akin at huwag matakot ka, papawiin ang luha, ulan ay titila na. Feeling ko kasi yung song na to, parang kanta siya sa akin ni God. Oo. So parang it's an encouragement sa mga taong katulad ko at that time, very problemado, you don't know where to go. So it's a reminder na nandiyan ang Panginoon para sa atin. So for healing, let's go. Dami pa naman may healing era these days. So, yun na yun, if you need a yes. song. Okay, last but not least. Ay, joke, mayroon pa pala. Awit para sa mga hindi makapili ng TikTok sound na gagamitin. Wow. Hindi sila makapili. I-default nyo na, chinito. Yes! Oo, Oh the my God! easiest. Pag masaya ka, pwede siya. Actually, natuwa ako mga 2 years ago yata. Parang nag-viral ulit yung Yeah. TikTok. Di ko, for some reason. May step kasi ako ginawa sa music video na yun. Parang umaatras siya. Parang ganon. Maatas, may kembot. Tapos may isang creator na ginawa siya ng paulit-ulit Yes. lang. Yun lang step na yun. Tapos nag-viral siya ulit. Tapos parang, oo nga, no, sobrang easy. Ito yung tipo ng song na very TikTok-friendly, na parang no-brainer. Pwede mo siyang i-bed. Pwede sa travel video mo. Food trip ka, chinito mo na yan. Oh, may crush ka, ito na yun. Ganon. Na chinito ba? Oy, oo. I love that song. Until now, I still listen to it. Cutie-cutie lang yun. Fun lang. Okay, last but not least, awit para sa mga gusto ipakilala si Yeng sa kakilala. To introduce. Marami ako mga songs na naisulat na in the past. Pero I think, kung gusto ako makilala ng mga tao right now, syempre sa bagong era ko, kaya gusto ko yung lumulutang nahuhulog. Kasi lumulutang nahuhulog is parang a marker of a shift in my career from being with big labels, now being an independent artist. So, lumulutang nahuhulog. Welcoming in a new era Yes, of yes. Yang Constantino. And I love na, yun nga, parang you opened up that conversation. Kasi we've seen many eras of you through your music. Kaya nga we started with your discography. Kasi ang dami ng iba't ibang music na na-release mo in the past. And now with Lumulutang Nahuhulog, you are entering a new era as Yang Constantina. And you said that there is a shift, no? In who you are and also you as an artist. So ano ba yung mga differences na nakikita mo from when you first started to now that you can say that really there has been a shift? Sa akin, was really hard. Parang galing ako sa, hindi man ako sobrang probinsyano, no? Pero galing ako, Rizalenya ako. The fact na parang teenager ka lang and moving to Manila to para ma-promote yung sarili mo and pumasok ka ng reality show. It was really hard. Sobra siyang scary for a young person. And naalala ko noon, talagang iniisip ko, gusto ko talaga maging musician kasi may perception ako of the industry na para siyang cotton candy, para siyang rainbows, parang pag ito talaga na-achieve ko, talaga maging happy na ako in life. And discovering that, parang a year in the industry na, shucks, hindi pala ito laro. Trabaho talaga siya. Yung nakikita mo lang sa, talagang totoo to, sa mix, pinapanood mo parang yung mga favorite artists mo. It looks so easy. Pero pag nakapasok ka na sa industriyang ito, sobra parang daming dadaanan mo na mga struggles. And siguro yun yung difference now, being in the industry for 19 years. 19 years in the industry. It's much easier now. Super grateful ako, katulad ng sinabi ko kanina, sa pribilehiyo na binigay sa akin ng aking mga supporters na matupad ang pangarap ko. At grateful din ako dun sa younger Yeng, sa lahat ng hard work na ginawa niya. Kasi
parang inaani ko na lahat ng puyat, pagod, pimples, na pinagdaanan niya, stress na pinagdaanan niya. So now, I can create songs na talagang gusto ko lang, not too much putting pressure on myself. Unlike yung younger year, grabing pressure yun. Yung proving yourself that you deserve to be in the industry, na babigyan ka ng konting space para mapakinggan ka ng mga tao. Sobrang, mas mahirap talaga. Super hard. I think yung unspoken side nga of being a younger artist trying to pursue something in music, parang yung thought kasi lagi ng mga tao, it's either, yung risk niya lang, it's either you make it or not. Pero, yung pinaka nakakatakot ata for younger artists na hindi siguro lahat naisip is if I don't make it, tapos ang dami ko sinacrifice. Like, some people stop going to school, some people stop pursuing whatever they wanted to pursue also. Parang ano yung kalalagyan nila. Yeah. So for you, sa tingin mo, if just a side question, what do you think you could have been doing or you would have been doing now if it weren't for music? Was it always just music? Simulaan ako. Nagkaisip ako. First memory ko talagang I just really love music. Tumitigil ako sa harapan ng TV kapag ka-commercial na may kumakanta. Pero pag teleserye, hindi ko pinapansin. So, may music, titigil ako. So, parang, sino yung kumakanta? Anong kinakanta? As I would, pupunta ako sa gitna ng sala namin, tutungtong ako sa table, pretend ako na stage yun, age 4. Wala talaga akong dream, music lang talaga. So, katulad ng sinabi mo kanina, nag-stop din ako, hindi ako nag-college, kasi talagang tumaya ako eh. And I'm not going to encourage everybody to do that, kasi go to school. Ako, gusto ko pa rin talaga magtapos ng school, pero at that time, I felt like, kung gagawin ko to, kailangan ko siya gawin, fully. Yeah. All in. Para siyang sugal talaga, na sige, tatalon ako, game, ganun talaga. Siya, kung hindi nag-work siguro yung pagiging musician ko, gusto kong maging social media manager. Yes. Oo. So scene-related pa rin, eksena pa rin. Nung mga artists siguro, mahilig talaga kasi ako sa social media. Very natural siya for me. Siguro yung mass communication or communication arts, hindi ko alam kung anong kailangan i-take, pero definitely kung trabaho, mag-a-apply ako sa Cornerstone din, sa talent management namin. Pwede ba akong maging social media manager? Gusto ko siyang gawin, mag-isip lang ng content, at saka yung parang disiplina lang of ano ba yung parang posting time, mga ganyan. Ganon, siguro mass communication. Yeah. Pero the interesting thing is, at before, like social media management, hindi siya ganun like pinopromote. Like when you go to school or college, hindi nila sinasabi na that's a path that you can take, right? But now, ang daming ang options for younger people na ang dami yung kayang gawin. But also at the same time, yun yung mahirap eh. Parang ang dami nilang options na sometimes di nila alam yung gagawin nila. And for you to have music from the very start, it's also very, you're not man lucky, but it at least may something ka na ever since nung bata ka pa lang, you knew parang this was something there you was want. a path. Yeah, yun na talaga yun. Yun lang eh. Yeah. Kasi sabi nga ng papa ko, nung nag-celebrate ako ng 10th anniversary ko, sabi ko, pa, salamat sinuportahan mo ako ah. Sabi ng tatay ko, kasi wala kang mararating kung hindi kita sinuportahan. Wala ibang gagawin. Kasi hindi rin naman ako Honest academically sobrang good. Hindi totoo talaga yan. Hindi ako academically smart. Siguro, mas street smart ako. At saka, yung mga ganun, empathy and all. Pero sa school, hindi ako masyado nagtathrive talaga. So, super grateful. Nag-work naman yung career ko sa music industry. Kasi arts talaga ang gusto ko. Oo. Buti na lang nag-align ng universe. Thank you, Lord. All in God's plan, diba? And all in due time. But, syempre, to reach this, this 19 years, ang dami mo din pinagdaanan. I'm sure so many challenges as an artist then. So for you, ano ba yung parang pinaka, I guess, major challenge that helped you grow up then into the artist na you are today? Sobrang hirap to be in this generation, unlike sina Tito Gary or Tito Martin, di ba parang ang source lang ng bashing mo, kunyari nasa tabloid ka. But now, social media, sobrang, real time. Yeah. And hindi mo maiwasan at times to be disheartened, 'di ba? Ang bilis ng feedback,
sa outfit mo, sa makeup mo, your weight, how you look, everything. Oo. Kaya I could just empathize sa mga bata ngayon na pumapasok sa industry na parang ang bilis na maka-discourage. So kami papasok nung time na lumabas ako sa Pinoy Dream Academy, yung reality TV show na sinalihan ko. Pabulusok ang social media. So everybody's so excited to participate and, to discover this platform of promoting your music yourself, no? Pero nakakagulat siya. Aha. Kasi, parang pag nag-post ka, hindi, ang pangit. Hindi naman, feelingera, ganito, ganyan. Yung instant visibility, ibang level. Iba siya. Sobrang hard nun. So, that's one, being in the social media, generation, Yeah. diba? Pangalawa, yung dami ng bumubulusok na artists ngayon, Yeah. paparating. So, kailangan talaga, very active ka na pinapakita mo yung sarili mo. Pangatlo, I think yung magstay in the industry. Yeah. Hard siya. Kasi nga, sabi ko, come and go. Yung ibang mga reality, mga winners, di ba may iba nawawala agad. So, yun talaga yung pinag-pray ko kay Lord na, Lord, sana pahintulutan mo ko na magtagal. Kasi nakikita ko na ang bilis ng turnover. Ang bilis ng turnover sa industriya natin. Andyan lang nung isang araw, ganito, may hit song, may ganyan, tapos biglang, next month, nasa na siya? O nga, nasa na si ano? Kaya medyo nakakapraning din siya actually. For sure. I mean, Ang bilis ng turnaround ngayon eh. yeah. Ng who's on top, who's biglang hindi pumapasok sa top. Kaya, I guess yun nga. Iba talaga from before. I think before, dahil like way before you guys, meron din, like nung radio pa lang. Kung sino lang yung nakaka-apak sa radio, consistently sila na lang yun. Tapos parang ngayon, you can go viral today. Tapos tomorrow, wala naman nanonood sa'yo. Yeah. Tapos bigla may papalit sa'yo. That's true. And I think kasi, yun nga, with social media, I think that's one of the biggest things about it. Kasi anybody can post anything, Yeah. diba? So parang yung chances, it's equal, you know? I mean, Yeah. in a sense na parang virality can happen to anyone. Yeah, the fact that basically. you're given more chances because of social media. Oo. Parang a lot of people also are getting more chances. Yeah. Or even more than you. But I always think about yung parang if mabilis yung pag-rise, syempre sustaining that, sobrang hirap din. I Aha. can imagine. And that's why 19 years in the industry, sobrang achievement in especially in the way na nag-aano yung landscape of everything, music, social media, all of that. But I'm sure there were times in those 19 years na parang you're also questioning kung kaya mo pa ba i-push or to move forward. So ano yung mga pinanghahawakan mo during those times? Ako, pinaka-importante sa akin talaga, yung faith ko talaga kay God eh. Pagka hindi ko na alam kung saan ako pupunta, talagang, Lord, may mga things talaga that I can't control. Basta ang alam ko lang, ito yung gusto ko. Yeah. So parang, ako ang position ko lagi, when I pray to God, God, sinabi mo sa Bible, kakapalang ko na yung mukha ko. Sabi mo, anak mo ko. Please lang. So God, I come to you as your child. God, ito talaga yung gusto ko. Pwede mong magtagal ako dito. Ito talaga yung gusto ko eh. Please. Hindi ganun talaga ako makipag-usap kay Lord. Parang, God, wala na. Pag tinanggal mo to sa wala na akong pupunta. Nagtampo pala. Nagtampo pala. Sige ka. Tinreten sila. Ikaw rin. Sige ka. Wala na akong pupuntahan. Hindi, pero I come to God as His child. Like, just positioning myself na kung yung magulang natin sa mundo, when we ask something, diba, sobrang buti nila. What more si Lord? Kaya, yun. Number one, si God. Pinangahawakan ko. Pangalawa, eto sinasabi ko talaga, pag walang naniniwala sa'yo, kung wala ka pang malaking label, wala pa nakaka-discover sa'yo, kailangan paniwalaan mo yung sarili mo. Yep. So, may, totoo talaga yung mga nakikita natin sa TikTok, na dapat may konting sprinkle of delusion. Yes, tama yun. I'm a believer in that. So, syempre, kailangan realistic ka pa rin, pero sa heart mo, kung iyon talaga yung gusto mo, ibuhos mo rin. 1,000%. Yeah. Oo. I remember nung nagsisimula ako,
it was easy after the reality TV show. Hit song yung Hawak Kamay. Parang ang dali na. Minsan, 3 gigs, isang araw. Pagod ako, pero saya. Masaya, May ganun. oo. Pero second album ko, wala akong hit song. Oh my God, para ako mababaliw. Lord, paano yan? Tapos di nawala na yung attention sa'yo. Wala ka ring gig. Yep. At that time, hindi rin ako marunong mag-ipon. Naubos pera ko. Yeah. And 2 years, wala na akong pera. So, parang for a year, nagre-record ako sa studio ng walang pera. Para akong nagpapalista sa tindahan. Aha. Bayaran ko na lang pag may Pag pera nag-hit na ako. ulit ako. Oo. Ganun na nangyari sa akin. So, ganun ako. Punta ako sa studio, magre-record ako, makikiusap ako sa producer ko, sa sound engineer ko. Bayaran ko sa next gig. Buti na lang may mga naging kaibigan ako in the industry. Pero ganun eh. Kailangan, bigay mo lahat. Tapos ano ka, trabahuhin mo. Tapos, invest ka sa sarili mo. Invest ka sa music mo. Hindi yung hintay, parang yung iba, parang naghihintay ako, gusto ko ma-discover. Pero, lalo ngayon, it's so easy with social media. Well, I'm not gonna say it's easy kasi iba rin yung struggle ng social media, di ba for now? sure. Kasi sobrang daming ang bumubulusok na artists. Parang sabay-sabay. Sino Mas bang mabilis papakinggan lang. mo? Pero, may resources ka na Yeah, now. yeah. Unlike before na kailangan mo sa studio mag-record. Ngayon, if you have a laptop, pwede kang mag-record. So, okay yan. Yeah. Mag-record ka lang. Keep on producing. Keep on creating. If this is what you really want, ikaw ang unang-unang tataya sa sarili mo. So, tumaya ka lang. And it's so nice hearing this. Kasi, yun nga, when you first came out with Hawak Kamay, syempre viral na yun. Isipin ng mga tao, she made it, yun na talaga yun. But to hear that you went through pa yung parang wala ka ng pera, yung hindi ka makapagbayad ng studio, even after that, is a Oo. reminder that life, Kasi mostly ng mga Grabe. kwento galing doon sa oo. nakikiusap, tas biglang may hit. Oo. Ito coming from a hit. Tapos, Oo. parang ano yung buhay talaga, no? Yun din Roller yung wave eh. coaster. Oo. Which is a good reminder for all of us, di ba? Na parang you have to keep working kahit na you feel success Yeah. at certain times in your life. Di pwede maging parang... Also, on the flip side, Oo. kung hindi ka naniniwalang you're gonna make it, you're not gonna make it. Yes, tama. It's something you have to work on talaga Yeah. all the time. Siguro, Hindi isa din lulu. siguro ma-insert ko lang dyan sa conversation na yan. Parang, don't take it personally as well. Yes. Kapag Oo. ka hindi nagustuhan ng tao Yes. yung nilabas mong song, Yeah. parang data lang siya. Oh, that didn't work. I thought, kakabit yun. Ganun ako, para ako, para ka sulat ka ng kanta, syempre, it's something na part of your heart. Yes. Totoo Yeah. naman yan. Pero when you release music out there, hindi mo talaga maalalaman what's going to be a hit. Yeah. Importante, naglalabas ka ng material na gusto mo. Actually, muna. may conversation kami kahapon lang with some of my friends. Nakatambay kami. Tapos pinag-uusapan namin yung scene. Tapos, yung parang ngayon nga na social media, parang ang dali sa social media mag-hit. But at the same time, sa sobrang dami nag-hit, hindi mo malalaman kung kailan mo magiging turn. So parang nakikita namin siya na yung scene ngayon, parang nag-raffle. Tapos, the more na may ginagawa ka, parang nagbibigay ng raffle tickets na Like as- gambling. Yeah, if you're doing social media ng tama, hindi Oh, ibig sabihin yeah. nun mag-hit ka. Meron ka lang isa pang raffle ticket. If you have a good song, iba pa yun na raffle ticket. If you have people helping you, if you have your platforms, your gigs. So, para siyang gano'n na, parang like what you said, para lang siyang, every time you release a song, you're collecting data. So, parang pinasok mo lang siya sa raffle, pero hindi naman ibig sabihin mananalo ka. Tapos, check mo lang, okay, ano yung pwede ko pang raffle ticket na ilagay para mas may chance ako to get my next hit. Kaya ko rin sinabi yung kanina, don't take it personally. Kasi kapag ka tinig mo personally, people are, why don't they like me? Yeah, Parang ginano mo siya. Magsa-stop na yung creativity mo kasi may tampo ka na eh. Yeah. No, parang ang hirap maging creative. Yung, di ba, ang creative side natin, para siyang child. Yes. So kapag may ganun, di ba, parang pagtampo, mas magtatago na, ayoko na, Oo. ganyan. Hindi, pero pagkain na naman lang siya, okay, pero ikaw sa sarili mo, at least gusto mo yun. Yeah. Yeah. Gusto mo yung music na nilabas mo. Gusto mo yung proyekto na nilabas mo. So parang, okay, di nila masyadong bet, pero ako gusto ko. Yeah. Okay. Pero nandyan lang yun. Parang may perception din yung mga tao sa akin na parang, ay, sige, lalo nung mga early 2000s, para ganyan, tsaka mid, no?
early 2007 to 2012 siguro, ganyan. Grabe, every songs niya yung nailabas hit. Actually, hindi ganun yun eh. Lagi lang ako naglalabas ng music videos, magpo-produce ako kahit wala na akong pera. Puproduce pa rin ako. Basta, tinitignan ko lang, obserbahan ko. Pero, yung single na nilabas ko, kahit hindi siya masyado nagustuhan ng mga tao, gusto ko yun. So, pag din siya, conversation din siya with yung core fans mo. Yeah. Kasi at times, hindi siya magustuhan ng mas maraming tao. Pero yung pinaka-tribe mo, gusto nila yun eh. Yeah. They know you, they know your heart. And importante nun, may kasaluhan nun. It might not be as bigger of a crowd na in-expect mo, pero okay lang yun, basta gusto mo. Tapos ganun lang, labas ka ulit. Just release. Ako, yun lang. Pag maglabas ka, mag-release ka ng something that you really like. Yeah. Gusto mo talaga. And Para ma-enjoy mo. Diba? for sure. And feeling ko, exercise din siya for you eh. Even though na parang the reception wasn't as good as you would think it was for you as a person. Parang na-exercise mo din yung parang creative freedom mo. Yes. And nag-grow ka ba din kahit papano from that experience, which is always a win at the end of the day. Yes. But not everybody thinks of it that way, diba? Parang, which is why nga, you shouldn't take those things too personally. I guess, even sa life mismo, like, don't think, it's not that deep, It's not siguro. that serious. Oh, it's not that serious. Parang, you enjoy. That's the important thing. Diba? I love Yeah. it. Oo, dami natin natutunan today. I love it. And then, that's why we're excited for this new era with Lumulutang Nahuhulog. Kasi you mentioned that this is your first release as an independent artist. And actually, when you look at artists, diba, in general, for example, pag you first starting out, syempre indie ka, and then you get a big label, you would think na they would want to stay with like this big label or like kasi ang dami ng parang team who can help with like distribution and marketing. And just the comfort of having a big Team. machinery, Yeah. a team Oo. working for you. But you, with 19 years of experience in the industry, are only now, you're able to release an independent release. So, take us through that whole experience and what led to this. Parang what made you decide na ito yung time. Ayan. Ano siya? Pabaligtad, no? Yeah. Big label, Basically, mag-independent. Lagi akong nasa quest na hinahanap ko yung magpapa-excite sa akin. Wow. Yeah. Parang ganun. Di naman sa tino-torture ko yung sarili ko, pero I like being on the edge. Parang, ano kayang pakiramdam nun? Hinahanap mo yung rock and roll. Gusto ko yun. Gusto ko yung medyo may konting sense of danger. Yeah. Kasi naniniwala ako pagka excited ka, nararamdaman ng fans mo yung adrenaline. Yeah. Nararamdaman ng fans yun. Parang sila din ginaganahan. Parang, oo nga, anong gagawin mo next? So, ganun ako. Ganun yung type ng personality. Kaya naman, itong season ng life ko, nag-decide ako talaga na maging independent. I was inspired by yung younger generation. Ang daming artists ngayon, mga bata, ang tatapang. So parang, wow! Paano yun? Paano nila ginawa yun? Mahirap kaya? Mga ganong question. So parang, ngayon na-discover ko, ang hirap pala! Yeah. Mahirap pala siya talaga. Oo, mahirap siya. Iba rin siyang, iba siyang monster na kailangan mong gapiin. Di naman gapiin, pero a learning curve siya. Aaralin mo siya. Aralin mo talaga siya. Pero I'm super grateful kasi independent ako na artist, pero may small team ako Yeah. na kabatuhan ko ng mga idea, strategy, ganyan. Si Ate Bian, si Nashaira, may music manager ako, meron akong road manager, and syempre, parte ako ng Cornerstone family, so they're also helping me kasi sila yung may mga tao. Pero, as in, kakaiba siya. Yung cover art nito, para makatipid, syempre ako producer. Yes. Ginawa ko after ASAP. Kasi may makeup na ako eh. So, yun na yun. nag-taping kami ng ASAP. So, may makeup na ako. Okay, may hair na ako. Okay to. Pwede na kami mag-shoot. So, tuhog siya ginawa ko. So, kailangan talaga maging resourceful ka. Yes. Tapos, ginawa namin sa studio lang sa office. Baba kami ng white backdrop. Shoot kami for, I don't know, siguro maybe 1.5 hours lang. Tapos na. Tapos parang yung idea. Resourceful. Pati yung yung boots ko,
dun sa cover art, pang astronaut kasi siya eh. Aha. Wala akong ganung boots eh. So, sabi ko sa nagpicture sa akin kay Troy, i-AA prompt mo na lang. Yes! Para maging astronaut boots Oo. siya. Kasi wala talaga, sabi ko, wala akong ganun eh. So, parang, kaiba din. So, mas naaano yung brain ko, na parang, paano kaya natin gagawin to? Wow. Sobrang Ganun. interesting nung Yes. contrast ng lahat ng bagay na, kunyari, parang being in ASAP, by itself, people would think that it's something big. Oo. Tapos on the flip side, as an artist, biglang gagamitin mo tong something big. Tapos medyo gagamitin mo yun para makatipid as an artist, as an independent artist. Parang ang hybrid ng feeling nun whole thing. Oh, but I love it. Like, I love the adrenaline. I love The the, danger. challenging. Yung parang, challenge mo, essentially yung, yung mga, you're like unlearning a lot of things. Parang, challenge mo yung kaya mong gawin at a certain, like, with Yeah. a certain, with certain resources, which I love. I don't know. Parang, it speaks to me kasi, I guess it takes a very courageous person. Yeah. Para gumawa ng mga ganyan, 'di ba? To kind of do things not naman completely on your own, but alam mo yun, parang kind of different from what you were already used to begin with, 'di ba? Kasi pag big label ka, punta ka na lang ng studio eh. Yun na May yun. makeup artist na naghihintay. May stylist na. Okay, meron ng photographer, ganyan. Kami, may small pool team tayo. Yeah. Okay, anong pwede natin gawin? Paano tayo makakatipid? So, kakaiba siya. Aha. Para sa akin, parang siguro ang mantra ko ngayon, di ka pwedeng umarte. Girl, huwag ka arty. Ano tayo? Gawin natin yung best natin with everything na kaya natin maabot. Yeah. Yun. Even sa tagal ko na sa industry, yun, parang, oo nga, no, dapat siya. Dapat ganun yung mindset. Oo, may nakasanayan ka, pero hindi ibig sabihin na Yun forever. pwede mo pang baguhin yung ways mo or Tama. pwede ka pang matutunan. Yeah. That's so true. And sabi mo nga kanina, mahilig ka sa mga social media. So, how has that been playing into this era in your life? Like, in terms of strategy, marketing, ganyan. I'm sure it's exciting. Super. TikTok talaga. Ibang siya eh. Kailangan mo mag-isip eh. Yeah. Kailangan mo mag-isip. Pero meron akong sumpa sa aking sarili. Hindi ako magpo-post ng something na hindi ko na-enjoy. Tama. Hindi ko lang gagawin for strategy. Kailangan talagang totoo natatawa ko or Aha. nakukitan ako o para fully pag in-execute ko, buong buo ako. Hindi yung, kasi sabi nila, ganito raw gawin eh. So may team ako, Cornerstone's helping me. Binibigyan nila ako ng ideas. May posts, di ba? Yeah. Ate, ang ganda nitong post na to, pwede mo tong gawin. Tapos papanoorin ko, hindi ako masyadong yan. Ano kaya yung version ko niyan? Tapos mag-iisip ako. Aha. Tapos ako i-execute kung ano yung sa akin. Parang kagabi, kakauwi ko lang from taping ng ASAP. Tapos nag-live muna ako sa TikTok to remind them to stream my song. Parang, nag-stream na ba kayo ng kanta ko? Sige nga, thumbs up nga yung mga nag-stream na dyan. Tag nyo nga ako sa Instagram. Picture nyo yung Spotify nyo. Tapos, itag nyo ako. Tapos, you're flirting with your fans, di ba? Yeah. Community mo, you're engaging, ganyan. Pag uwi ng bahay, isip ko yung content kasi uso sa FYP ko yung bacon avocado. Bacon avocado. Parang saying, bacon avocado as fast as you can. Tapos, sige, gawin ko. Bacon avocado. Tapos yung next frame, sabi ko, stream mo na yung kanta kung lumulutang na hulog kung hindi ka magkakajowa. Tapos tawa. Hindi ko pa nakikita. Hindi niya alam yung trend na yun. Eto na ba? Parang lolo. Talaga. Manood ka. Grabe. Tawang-tawa ako kasi parang sobrang, kakauwi ko lang ng bahay, wala pa. Naka-makeup pa ako, ganyan. Kasi kaka-engage ko lang sa kanila eh. So parang, ang nasa utak ko noon, hindi kayo madaan sa mabuting usapan ha. Aha. Titreten ko na kayo. Pakinggan nyo na para magka-jowa kayo. Tapos nakakatawa yung reply ng community ko. Grabe si ate, meron pang, may sumpa. Nag-TikTok lang ako, nasumpa pa ako. Nahirapan pa lalong magka-jowa. So, tawang-tawa ako. Na-challenge Tapos wala, siya, as in one take lang, tapos pinost ko lang. So parang, I'm just engaging with my fans. Grabe. Genuinely. As you. Oo. Yeah, and honestly, sabi mo nga kanina, it comes naturally to you. And I think that's where we can see na sobrang natural nga. Kasi even when it comes to posting sa social media, like me, ako din, feeling ko natural din naman sa akin yung pagka-post sa social media. But not to that degree na parang
instant na I can think of this. Or even just the way you engage sa mga community mo. Parang, sige nga, screenshot nyo or ganyan. Like, that's genius. Just to kind of lead them in a way na parang, oh, listen to the song. I mean, si Nico nga palagi niya sinasabi sa akin na nahihirapan siya mag-TikTok. And that's coming from him. Weakness who is, yan namin ng band ko. Oo. TikTok talaga. Yeah. Bakit mahirap yung TikTok for you guys? Natatakot ako i-video yung sarili ko. Hindi ko kaya i-video yung sarili ko. Hindi ko kaya panoorin yung sarili ko. Para ako nagka-heart attack ng very light sa sinabi mo. Paano yun? Trabaho natin yun. As in, Oo kahit nga. kunyari mag-shoot kami ng music videos, sobrang involved ako sa pre-prod. Sobrang involved ako sa mismong shoot. Pero hindi ko na kayang panoorin yung after. Basta itatrust ko na lang yung prod na okay, na pag-usapan na natin yan, yung alam na natin lalabas. Like cringe, ganon? Hindi ko masabing cringe kasi parang gets ko na as an artist yun yung work ko. Oo. Saka gusto ko rin yung ginagawa ko. Oo. Ako lang for myself, siguro kahit as an artist, yes, but as a producer, no. Meron akong part as an artist sa parang, eto na yung ginawa ko, maniniwala na ako dun, tapos bahala na yan. Pero hindi ko siya kaya yung ako mag-shoot, tas ako pa mag-edit, tapos... Yes, gets. Ooh, baka personality din. Oo. Yeah. Iba-iba. Meron ako nakitang ganyan na guy eh. Sorry, chronically online ako. Same, it's okay. Thank you so much. I feel so seen right Validated. now. Oo, grabe. Grabe, minsan na-offend ako pag sinasabing chronically online ako. It's a good thing sometimes. Oo. It's research. Oo. May nakita ako, challenge siya yung sarili. Kasi sobra siya nagkikringe sa sarili niya. So, 30 days na magsasalita lang siya for 30 seconds sa harapan ng TikTok. Wow. Tapos tawang-tawa ako sa kanya kasi pag tapat pa lang ng camera, okay. Hello today. Tapos nagsasalita lang siya. Tapos parang, okay, post. Oh, love it. Tapos parang pang ano na yata niya eh. Pang 12T na yata niya. Tapos parang, it's getting better. Oo. Parang just watching that, parang, I'm so, hindi ko makalala. Yeah. I'm Proud so proud ako of you. proud ka. So proud ako sa'yo. Tama. Invested ka Actually, emotionally. that's how I feel pag nagpo-post siya sa TikTok. Sabi ko, oh my God, I'm so proud of As you. in, isasend niya sa akin. Oo. Or Wow, grabe. Ganyan. Swerte kami ganyan kakaibigan. Oo, tama. Oh, Oh, yung iba swerte kasi Kanina basher, nag-TikTok kami. pasikreto. Oo, Oo. I made him do a TikTok with me a while ago. So, sabi nga Oh, nila, good do job. it cringe. Kasi at the start talaga, may cringe naman talaga or uneasy feeling, di ba? And that takes us places, di ba? Yeah. Getting out of your comfort zone. Oh, di ba? Just like Yang. Out of your comfort zone into... Just like, cringe ka. No! Just like, Just cringe. like, cringe That's kaya why si ate. hindi. Sabi ko, out of your comfort zone. Di ba? From going to a Hindi, big hinanda ko na yung heart ko. Oo. Tingnan mo si ate, kahit cringe. Hindi. I mean, lahat naman tayo may cringe. I'm sure. Oo Cringe, naman. hello. Oo If you naman. look back, kung ginugol mo lang sarili mo, my goodness. Grabe yung cringe. yung mga sobrang sikat na vloggers, ngayon pag tinignan mo yung mga unang-unang Oo, vlog ala, nila, yeah. ganun Iba. pala siya dati. Tapos nahanap niya na yung paano niya way magsalita, Yeah. diba? We all start somewhere. Kahit yung nga yung pinaka-rock and roll ng mga tao. Yeah. Oo, we all start somewhere, diba? But like I was saying, going out of your comfort zone brings us places. Like, yun nga, leaving what you know, tapos now pursuing, you know, the independent releases with Lumulutang Nahuhulog. Siyempre, out of your comfort zone, but still very familiar to you. So, kwento ka naman about the song mismo. Like, we would love to know more about it. Actually, tinulungan ako ng asawa ko writing the song. Hindi siya, wag din ako ginagawa ng issue ng mga tao sa TikTok. Sabi ng mga tao, ano pakiramdam ng asawa mo na kumakanta ka ng ganyan? Parang may gusto kang iba. Huy! Katulong ko siya doon, no? Disclaimer Kayong lang. dalawa. Disclaimer lang. Sinulat namin siya during the pandemic. And speaking of TikTok, inspired by TikTok siya. So, kakascroll ko ng kakascroll. Ang cute naman ng mga tao dito. Yeah. So, dun lang. Talagang ako as a songwriter, kailangan triggered ako ng certain emotion. Whether it be sad, o galit, o cuteness, ganyan. So, dun ako dun siya nagsastart. Dun nagsastart na magbubble up yung mga lyrics from sa belly ko to my heart. Tapos yun na, nung na-trigger na siya, my husband helped me. Ang pinaka gusto ko sa process writing Lumulutang Nahuhulog is nung binigyan ako ng challenge ng asawa ko na, alam mo yung chorus nito, gawin mong parang naghihilahan na word, parang opposite, parang naglalaban ng mga salita. So, nung lumabas yung oh, bakit ba ganito?
Kinikilig sa malabo, tumataya kahit matatalo. Oh. Bakit ka ginusto? Lumulutang nahuhulog. Pinipigilan pero di makahinto. Yeah. I love that. Kasi parang ang tagal namin. Ang tagal ng process na yun. Tas, lahat ng ideas ko binabaril ng asawa ko. Hindi pa yan yun. Isa pa. Ganun yung role niya sa akin lagi. Parang makikinig siya. Tapos kakantahin ko. Tapos sabihin niya, ang sarap sa feeling nung ganda nung sinabi mo na yun. Yun na yun. Cute. Ganon. Tapos, ayun yung proseso niya. Masarap sa akin pag nagko-collaborate ako sa asawa ko kasi mahihain ako with other people. Pagka ibang tao, kaya parang rare ako mag-collaborate pagka songwriting. Yan naman Mas ang kahinaan production. ko. Working with other Ikaw people. social media, di ba? Ako, Oh. yung maging vulnerable sa lyrics ko kasi parang feeling ko may masasabi akong mali. Pag nagsusulat ako, tapos may isang tao parang nag-overthink ako. I think based off of the people I've worked with, problema yan madalas ng mga taong kayang-kaya nila magsulat alone. So pag nilagay mo sila sa harap ng ibang tao, sometimes yun nga, merong nahihiya na, Yeah. parang baka may masulat ako na hindi masyado maganda, na you're not given space to have yourself filter it out ng mag-isa ka. Or yung iba naman, parang masyado silang sure dun sa kung ano na yung sinusulat nila. So parang, bakit pa kita papakinggan? Hindi masyadong teachable yun, Teachable moment. Pero ako, talagang mahihain. Very insecure ako when it comes to writing. Kaya sa asawa ko lang ako very vulnerable. Kahit barilin mo ako ng barilin, okay lang. Pangit, love, isa pa. Okay lang. Pero pag ibang tao magsabi nun sa akin, parang, Sir, sorry po. Disappointment po ba ako sa inyo? May ganun akong feeling. So that's something that I have to learn. Pero for now, writing with my husband, super, super fun. So, lumulutang nahuhulog. Yan, tinulungan ako ng asawa ko dyan. And gusto ko yung parang very conflicting feeling then ng kanta, right? Like, it's pulling you in different directions. Very push and pull yung parang vibe ng kanta. So, let's talk about, syempre, the messaging. Like you said a while ago, baka akala ng mga tao may, diba? Like, how did this theme for this song come about? Wala talaga, as in sobrang inspired lang talaga siya ng TikTok. Gusto ko lang talaga magsulat at that time ng song that people can jam to. Yeah. Katulad ng mga nakikita ko sa FYP ko na parang they're lip-syncing these songs. Parang I would like to write a song that's fun, that's to be the voice for relatable. Yeah. So, pag nakakita nga ako ngayon ng mga comment ng mga fans na parang, ate naman alam ko na, hindi niya ako gusto. Bakit ba? Tapos wala lang. Just, yun mo yun, ang saya ng feeling na parang, sa pool ka. Okay. Add mo na sa playlist mo. Bang! Target market. Oo. Ayun lang. Tapos parang, mission accomplished to me. Kasi parang, we just hit 100k streams yesterday. Yes! Uy, guys, iba pala yung feeling pag indie ka, no? Tapos ma-reach mo yun. Naisip ko, wala akong malaking makinarya. Kami lang to nila Ate B, tsaka nila Shai. Parang sasabog yung ulo ko kahapon. Nasa taping ako ng ASAP nun. So parang, huy guys, nag-100k streams na tayo. May poster ba tayo dyan? Celebrate natin to. Siguro to other artists, parang, simple lang namin na-achieve yan. Siguro in one day. Kami, it took us parang 9 days yata, ganun. Indie. Parang ito first single ko na indie. Grabe yun. Ang sarap-sarap sa feeling. Parang, for the first time in my career, I can say na may mga roles, may mga hats ako na tinake para marating niya yung nararating niya ngayon at willing ako na gawin yung lahat para pa sa kung saan man mapupunta pa yung song. So cute, no? Parang kasi minsan, di mo na-realize na, I mean, there's certain things na when you're used to it, you take for granted, diba? But to have a fresh perspective on something na I'm sure na-experience mo na before with your music, obviously, 100k streams, right? But in this aspect, parang iba na talaga siya. It's like fresh for you and kind of renewed then. Ang ganda lang, ang saya sa feeling. Like, I mean, I don't know what that feels like. Ikaw yung na-excite 100k streams. No, but, diba? Parang masaya lang, diba? To have that achievement for something that's so close to you then. Diba? You work very hard for. Iba yung iba yung feeling ng indie release. I think even working on a song, I'm sure kasi, syempre coming from being with a bigger label,
parang lang when you're creating music, di ba, minsan, pag nakasagad na tayo dun sa kung ano yung kaya natin gawin with what we have, a lot of artists, a lot of songwriters or producers would try to reverse engineer. Tapos magbabawas ka para may lumabas sa'yo na kakaiba. So parang I guess being an artist nga na galing ka dun sa, nasa iyo lahat. Nasa iyo lahat ng pwede, lahat ng resources nandun. So parang mag-release ka ng, ikaw mag-iisip ng marketing, ikaw mag-iisip ng, even for sure the production of the song. Paano, nag-iba yung proseso mo? Paano siya naging, what do you call this? Anong naging ibang proseso? Paano mo naiba yung proseso of producing this song compared to you being with a bigger label? Yun. Different type of people ba? Different types of studios? After the pandemic, syempre hindi pa pwede magsama-sama yung mga tao, diba? Parang konti pa lang. So, nung nirecord ko to, ako lang at saka yung producer ko sa studio. Alam ko na ano siya, lahat ng elements sa song na to ay parang pinako sa software. Sorry hindi ako, low-tech ako, hindi ko alam eh. Hindi siya real instruments like I used to. Parang halos ng albums ko, real guitar, drums, ganyan. Kaming dalawa lang sa studio. Pero pwede niya naman actually gawin sa bahay niya. Pero I really wanted to be there in the same room para mabantayan yung bawat elemento na ilalagay niya. So, may mga times sa production nitong kanta na to na parang may ilalagay na element yung producer. Kasi parang ako, parang hindi na need, wag na lang. Kung ano man itong naririnig ko na hindi ko alam kung anong pangalan. Pwedeng wag na lang. So, pag pinakinggan niyo yung areglo niya, it's very minimalist. Pero intentional siya, I think, at that time. Kasi parang may mga nilalagay kami, tas it didn't feel right. So, iba rin siyang experience sa akin. Kasi usually, pag nagre-record nga real instruments and all, ang dami namin sa room, kaming dalawa lang. Tapos, parang nagtatry lang kami ng iba't ibang klaseng sounds. Parang, mas gusto ko tong boom, itong klaseng bass na to, na nagdadrive dun sa track. Mas gusto ko ang ganda nung ginawa mo. At trivia, sa Lumulutang Nahuhulog, hindi pareho ng tempo yung stanza tsaka yung chorus. Mas mabilis ng 7 sa click track. Ano nga yung tawag doon? Tempo? Sa metro. Oo. Mabilis ng 7. Wow. Oo, mabilis siya. Kasi nung ginagawa namin siya, parang ang draggy masyado ng chorus. Bagay kaya kung bibilisan natin ng Ang galing. Tapos binilisan namin, huy, tama yung pakiramdam. Modulate yung tempo. Tapos weird kasi +7, di ba? Pero gets ko yun, may issues minsan na parang tama yung tempo mo sa chorus, tapos biglang ang draggy ng feeling ng verse, or vice versa. So parang mararamdaman mo instinctively na, parang hindi bagay. So ang ganda nung kinalabasan. Tinitignan ko nga pag may nakakapakinig, kung nahahalata nila yun. Halata kaya niya na bumalis yung chorus? Ay, hindi. Pero yung drummer ko nahalata. Sure. Magkaiba yung tempo ng ano mo, no? Hindi pa niya nakikita yung sheet. Hindi pa niya nakikita yung papel. Magkaiba yung tempo ng stanza at chorus mo. Naka-backing tracks ba kayo pag nag-ano? Yes, ngayon. So, rinig niya talaga sa metro, sa ears for Sure. Pero nung hindi niya pa nakita, nung pinapakinggan niya parang, magkaiba yung tempo. Wow. Pero ayun nga ang sarap nung gano'n, yun, tira mo kanina, ano yung proseso. Yun, yung mga ganong things, nalalagay yung ano mo, yung pulso mo dun sa song. Kasi nandun ka. So, masarap siya. Encourage ko yung ibang artists. Kung sanay kayo na parang binibigyan na lang kayo ng material, tapos kakantahin nyo na lang, mga vocalists, be in the studio. Malaki yung malalagay mong value dun sa track na ginagawa nyo. Kasi ikaw yung kakanta nun eh. So, kahit hindi ka producer, request mo lang sa label mo, I want to be in the studio sa production ng kanta kasi hindi mo alam kung ano pa yung malalagay mong value for the track para mas lalo siyang gumanda. Sobrang naalala ko si Angela Ken dun sa kung paano mo in-explain na yung, may naririnig ako tapos hindi ko alam kung ano siya pero hindi ko siya gusto. Kasi pag nag-work kami ni Angela, ganun lang din. Parang, I let her be in the studio the whole time. Tapos ganun lang din siya, parang, ay, gusto ko yan. Ay, hindi ko gusto yan. Tapos wala siya sasabihin. Pero in an artist sense, ang laki nung nabibigay niya. Kahit hindi niya technically masabi sa akin kung alin yun. Kasi nagiging totoong siya, yung music. So yun nga, guys, if may chance kayo to be with your producer in the studio,
better. And for sure, for her, and for you also, I mean, for anybody, na parang, I guess, hindi masyadong technical yung pag-isip when it comes to music. Just to be there and surrounded by those things. Ikaw din mismo, parang you're gonna wanna learn or try out new things siguro once So you're for sure, there. ma-absorb mo yung Yeah, song mo for sure. in a different way. And your experience Yeah, of it yeah, yeah. will also change. And I like that you had that experience with this then parang more playful then and more free. Yun na nga, that's where the 19 years I guess also comes na you feel comfortable and confident to try out new things then, especially with your music. Kaya excited na din kami for what this new shift for you entails. So after this, ano po ba yung mga na-envision mo for your music or for yourself? After Lumulutang Nahuhulog, maglalabas ako ng mini album. Uy. Mini, Excited cute ako. lang. Kailan lang? Album! Sobrang excited ako kasi I think ito yung pinaka rock and roll na album na gagawin ko. Kasi parang inaano ako ng mga tao as pop rock royalty. Pero when you listen to my songs, parang mas yung vibe ko yung pop rock. Pero yung mga songs ko actually very cutesy, very calm, ganyan. Pero itong album na to, intentional na gusto ko na marinig ng mga tao yung influences ko. Yeah. Kung ano yung mga pinakikinggan ko. Pag ako lang, hindi ako conscious kung, ay, Sino-sino pinakinggan yun? ko to. Gusto ko malagay talaga mas yung mga rock influences ko. So, may mga ilang tracks na ako na-record. Excited na ako. Sino ang katrabaho mo? Katrabaho for this si Kuya Raymond Marasigan. Ito yung pumali si Bajaw. Pumalo din si Bajaw. Pumalo okay. siya. I think yung maging unang single namin for the mini album, siya yung pumalo sa, tama ba? Siya. Siya yung pumalo. Rock Si and roll Bajaw, na yan. si Ang Kuya ganda. Rames. So, ang saya. Mas heavy. Pero syempre, meron pa rin nung di ko naman mawawala sa sarili ko yun, yung may cute element. Of course. Kasi cute talaga ako. Yes, Charot. tama! Ano magagawa natin, Tama. di ba? Tama. Uy, biro yun. lang kayo Cute naman. talaga. Sabihin nyo na naman no, si ate. serious kami, serious. Oo. Pero yun talaga kasi parte siya ng heart ko, so lumalabas talaga. Pero mas heavier than yung mga past tracks na nagawa ko na. So I'm very excited. Tapos, I think this is ang pinaka-personal din na album na nagawa ko. Apart from sa track na Ikaw. Pero ito, parang my fans will get to know me more. There are things that I will talk about in this album na hindi ko masyadong pinag-uusapan. Pero I'm willing to share yung part ng heart ko na yun through songs. Maybe hindi pa ako ready pag-usapan talaga. Pero ang maano ko sa fans, pag narinig nila tong album na to, magkakaroon sila ng glimpse dun sa ibang side ng heart ko. Aww. Yan. But we're very excited for it. We Yes. cannot wait. Syempre, after Lumulutang Nahuhulog, excited na kami sa lahat pa ng future release, especially in this era of your life. And we are so happy to have you dito sa Ripple. Kasi even though we've seen you, and we've seen you perform, we've heard your songs, ang dami din namin natutunan about you and your journey as a good reminder for all of us then na, you have to keep working at Yeah. your dream, and also you have to be delusional talaga. I think Delulus the Sululu. that's a very big part of it, diba? Kung hindi ka delulu in the start, wala talaga mangyayari. Like, you can't dream if you're not, right? So, we're so thankful to have you. Thank you. Here on The Ripple. Do you have a message, of course, to, syempre ngayon, diba, ang dami ng artists, especially people who want to make it, people who want to make music. Do you have any message to them, especially those who are scared to take the first step? Madami, actually. Kasi sobrang tagal ko na sa industry, madami akong baon. Pero una sa lahat, siguro, pagpahalagahan nyo yung mga tao na nakikita nyo sumusuporta sa inyo. Lalo na kapag wala pang limelight na nakatutok, no? Very important to show love and yung basta appreciation dun sa tribe ninyo. Tsaka keep on creating. Kasi, katulad ng sinabi ko kanina, hindi mo naman alam kung ano talaga yung mag-work eh. Pero, ang mahalaga, you're really something that you love, that you enjoy. And, ayun talaga, wag mo kakalimutan din na may mga things sa industry na ito na
hindi mo kayang kontrolin. May mga bagay na kailangan mo ipagpasa Diyos. So parang, God, ito na yung gagawin ko lahat ng makakaya ko, lahat ng kaya kong abutin ay aking gagawin. Pero yung mga bagay, Lord, na hindi ko na kaya i-control, ibinibigay ko na sa'yo. So that you can create freely and with a joyful heart kesa yung pressure. Nakakaano yun nakakaparalisa, nakakabaldado. So, yun din. Discover mo din sa sarili mo ano yung mga things that makes you more creative and mas na-excite ka para dire-diretso kung ano man yung mga proyekto na gusto mong gawin. Tapos, alisin mo yung mga taong toxic. Yun. Period. Alisin mo kasi, ano yun sinasabi nila sa TikTok, ano yun? Yung evil eye. I have that. Evil eye. Hindi naman ako... Ako yung evil. Ako mismo. Ito yung evil eye ko. Evil eye daw. Pero may ano yan parang naniniwala ako, may bad energy. Yes, Yeah. I agree. Me too. Hilahin ka lang pababa. Yes. Ay, hilahin ka lang pababa. And yun, kung hindi naman nakakatulong sa'yo, i-delete mo na. Tama. Block. Kagad. Uy. Report. Surround yourself with people who will empower you and Yes. shower you with good words to encourage you to keep on going. And yun. Always have a grateful heart. Kahit minsan hindi mo nakikita, have faith that God is moving even if you don't see it yet. Yun. I love that. And also on the flip side, no, dapat your energy also reciprocates. So whatever energy you put into the universe, yun yung babalik sa'yo. So Don't you be an always evil think of eye that. also. Yes, just always think of that, right? Gusto ko yun. Oo. Don't be an evil eye. Don't be me. Joke lang. Hindi, syempre, if we expect people to be nice to us, we should also be nice to other Yes, people. it's the golden rule. Yes. Matuto kang pumalakpak sa mga taong Exactly. kung season nila, sila ang may Oo. bunga. Yes. Palakpakan mo, Exactly. uy, good job, congratulations. Uh-huh. Celebrate Period. them. Yun talaga yun. And of course, the 19 years that you've had in the industry is not without your fans, Yep. diba? So may message ka ba to all of them? Especially those who stuck around. To my youngsters, sobra ako natutuwa sa excitement ninyo. I love engaging with you. Sobrang sarap ng mga inside jokes natin. Thank you for loving me and supporting me sa lahat ng ginagawa ko kahit anumang wish ko. Just know na ang laking factor ng ginagawa ko is because I'm inspired by you. I love you all. Yun lang. I love that. And you know it's real pag may mga inside joke. Yun talaga Oo. yun. Oo, diba? Ibig sabihin, may totoong connection kayo. Oo, yun na talaga yun. But thank you so much, Thank Jen Constantino, you! for joining us here on The Salamat Ripple. Sobrang po. saya ng ating conversation. And thank you everybody for tuning in. This has been Sama Tuams And Nico. for The Ripple. Thank you everyone!